Isipin mong nakatingin ka habang namamatay ang nakababatang kapatid mo sa harap mismo ng mga mata mo. Isipin na ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang kasintahan mo, ay siya pa ang sumaksak sa likod mo sa sandaling pinakakailangan mo siya. Ngayon, isipin na tapos na ang mundo, zombie kung saan-saan, bumagsak ang lipunan, at ikaw, basag, ipinagkanulo, hiniya, kalapit ng mamatay nang walang natitira. Pero sa halip na mamatay, nagising ka, hindi sa kabilang buhay, hindi sa ospital, nagising ka bago mag-apocalypse, bago ang mga zombie, bago ang pagtataksil, bago ang kamatayan ng kapatid mo. May pangalawang pagkakataon ka. At sa pagkakataong ito, hindi ka na magpapaapi. Sa pagkakataong ito, nasa iyo ang isang bagay na walang ibang nasa mundo. Alam mo ng eksakto ang darating at nakapulupot sa kamay mo ang isang misteryosong singsing na may kapangyarihang hindi dapat umiiral. Ito ang kwento ni Yang Fan at sa nakaraang buhay niya, mahina siya, naive siya, biktima siya. Sa buhay na ito, magiging pinakamalakas siyang player sa Apocalypse. Pag-usapan natin kung sino si Yang Fan bago niya nakuha ang pangalawang pagkakataon. Ordinaryong lalaki siya, walang espesyal sa kanya, walang martial arts training, walang military background, walang lihim na talento. Karaniwang tao lang na may karaniwang buhay, kasama ang dalawang taong mas mahal niya kaysa sa lahat, ang nakababata niyang kapatid at ang kasintahan niya. Tapos, dumating ang apocalypse. Walang babala. Isang araw, normal ang mundo. Pumapasok sa trabaho ang mga tao, pumapasok sa eskwela ang mga bata, may traffic, may coffee shop, may reklamo sa panahon. Kinabukasan, lahat ay nagbago. Naglakad ang mga patay, o mas tama, nagsimulang magbago ang mga nahawa. Mga taong kilala mo, kapitbahay, katrabaho, kaibigan, biglang naging ibang nilalang. Gutom, hindi ka nakilala, mabilis bumagsak ang lipunan, mas mabilis sa inaasahan, hindi pinigilan ng militar, hindi maorganisa ng gobyerno. Sa loob ng ilang linggo, wala na ang mundong kinagisnan ni Yang Fan. At si Yang Fan, ginawa niya ang ginagawa ng nakararami. Tumakbo, nagtago, nag-ipon ng anumang pagkain at tubig na makita. Pinagsumikapang panatilihing ligtas ang kapatid. Nagtiwalang babantayan siya ng kasintahan. Iyon ang unang pagkakamali niya dahil habang nakikipaglaban si Yang Fan para mabuhay, inilalagay ang buhay niya sa line para protektahan ang mga mahal niya. Iba na ang kwenta ng kasintahan niya. Sa Apocalypse, luho ang katapatan at nagdesisyon siyang hindi sapat na malakas si Yang Fan para pagkatiwalaan ng katapatan. Hindi madramatiko ang pagtataksil, hindi sigawan o malaking pagbubunyag, malamig, kinalkula. Sumama siya sa mas malakas, sa may kapangyarihan, may resources, may grupong kayang mabuhay at itinapon niya si Yang Fan na parang basurang bigat. Pero hindi iyon ang pinakamalala. Ang pinakamalala ang nangyari sa kapatid niya. Ang nakababatang kapatid ni Yang Fan, ang nag-iisang tao na gagawin niya ang lahat para protektahan, namatay. Hindi dahil sa mga zombie, hindi dahil sa basta-bastang karahasan ng apocalypse. Namatay siya dahil hindi sapat na malakas si Yang Fan para ipagtanggol siya, dahil masyadong mapagkatiwalaan, dahil sinayang niya ang oras sa mga taong hindi karapat-dapat sa halip na lumakas ng importante pa. Hinawakan ni Yang Fan ang kapatid niya habang naglalabas ito ng huling hininga, at sa sandaling iyon may nasira sa loob niya, hindi sa paraang sumusuko ka, sa paraang nagiging mapanganib ka. Dapat namatay na si Yang Fan pagkatapos noon. Wala nang natira sa kanya, walang kaalyado, walang resources, walang dahilan para magpatuloy, pero may huling sorpresa pa ang mundo para sa kanya. Habang malapit nang matapos ang lahat, habang hinaharap ni Yang Fan ang kanyang sariling kamatayan sa mundong kumuha ng lahat sa kanya, may imposibleng nangyari. Nagising siya, hindi sa winasak na lupain ng post-apocalypse, sa sarili niyang kama, sa sarili niyang apartment, sa mundong normal pa rin, gumagana pa rin, walang kamalay-malay sa darating. Pinatunayan ng petsa sa telepono niya. Bumalik nga siya ilang buwan bago ang apocalypse, bago ang mga zombie, bago ang pagbagsak, bago ang pagtataksil, bago ang kamatayan ng kapatid niya.
Matagal nakaupo si Yang Fan sa kama, nakatingin sa kisame, sinusubukang unawain kung ano ang nangyari. Malinaw na malinaw ang alaala ng nakaraang buhay, bawat kamatayan, bawat pagkabigo, bawat sandali ng kawalan ng maggagawa nakatatak sa utak niya ng may perpekto, nakakapasong klaridad. Tapos, napansin niya ang singsing. Sa daliri niya, kung saan dati ay walang anuman, may singsing na pumupulso sa enerhiyang hindi niya maipaliwanag. Singsing na kapag nag-focus siya, naghahayag ng kakayahang hindi dapat umiiral sa mundong hindi pa natatapos. Superpower ring, isang bagay mula sa apocalypse, mula sa mundo ng halimaw at kakayahan at pag-survive na sumunod sa kanya pabalik sa panahon. Hindi alam ni Yang Fan kung bakit siya binigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi niya alam kung bakit sumama ang singsing. At sa totoo lang, wala siyang pakialam. Dahil ang tanging mahalaga, ang tangi ay ito, buhay ang kapatid niya. Nasa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na malapit nang matapos ang mundo. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ni Yang Fan na mananatili siyang buhay, anuman ang katumbas, maging sino man ang kailangang maging. Magpapanik sana ang lumang Yang Fan, magbabalitang lahat, pupunta sa autoridad, susubukang kumumbinsi na darating ang apocalypse, ituturing na baliw at masasayang ang mahalagang oras. Hindi ginagawa iyon ng bagong Yang Fan dahil ang bagong Yang Fan ay may hawak na hindi taglay ng luma. Kaalaman kung paano eksaktong magbubukas ang apocalypse, bawat yugto, bawat paglala, bawat bintana ng oportunidad na permanenteng nagsasara kapag hindi ka kumilos sa tamang panahon at nasa kanya ang singsing. Hindi lang basta lakas ang ibinibigay ng superpower ring. Binubuksan nito ang kakayahang sa nakaraang buhay niya nakita niyang ginagamit ng ibang awakened para dominahin ang post-apocalyptic na mundo. Mga kakayahang nagpapasya kung biktima ka o mandaragit. Agad-agad nag-prepare si Yang Fan habang ang iba ay nasa karaniwan, walang kibong buhay pa rin. Reklamo sa traffic, nag-scroll sa telepono, siya ay nag-stockpile ng supplies, nagsasanay ng katawan at pinag-aaralan kung paano i-maximize ang kakayahan ng singsing bago tumama ang unang outbreak. Pero ito ang nagpapakaiba kay Yang Fan sa karaniwang regression protagonist. Hindi niya sinusubukang iligtas ang mundo. Hindi niya sinusubukang maging bayani. Sinusubukan niyang iligtas ang kapatid niya. Iyon lang. Ang iba, bahala sila sa sarili nila. At ang mga taong nagtaksil sa kanya sa nakaraang buhay, ang kasintahang itinapon siya. Ang mga taong nakatayo lang habang namamatay ang kapatid niya. Malalaman nila na ang bersyong ito ni Yang Fan ay tandang-tanda ang lahat. Pagdating ng outbreak, eksaktong kapareho ng tandang-tanda ni Yang Fan. Ang kaguluhan, ang sigawan, ang biglaang marahas na pagbabago ng ordinaryong tao sa isang bagay na hindi tao. Pero sa pagkakataong ito, hindi tumatakbo si Yang Fan habang nagkakagulo ang iba, lito, takot na takot, desperadong sinusubukang intindihin. Gumagalaw si Yang Fan ng may kalmadong eksaktong galaw ng isang nakaranas na nito. Alam na niya kung nasaan ang safe zones. Alam na niya kung aling evacuation routes ang unang aapaw. Alam na niya kung aling gusali ang nagiging bitag ng kamatayan at alin ang nagiging maipagtatanggol na posisyon. Ligtas ang kapatid niya. Iyon ang unang prioridad at inasikaso na niya bago pa sumipot ang unang zombie. Nasa secured location ito, may supplies para sa ilang linggo. Protektado ng paghahandang itinakda ni Yang Fan ilang buwan na ang nakakaraan. Ngayon, panahon na para lumakas. Iba ang aktibasyon ng kakayahan ng singsing sa apocalyptic environment. Ang mga halimaw, ang evolved na zombie, ang mutant creatures na sisipot habang lumalala ang outbreak. Lahat sila may dalang enerhiyang kaya sipsipin ng singsing. Bawat nilalang na patayin ni Yang Fan ay nagpapalakas sa singsing at bawat upgrade ng singsing ay nagpapalakas pa kay Yang Fan. Sa nakaraang buhay niya, nahihirapan siyang mabuhay habang nakatingin sa ibang awakened na nag-iipon ng kapangyarihan. Nakita niya kung aling kakayahan ang sira, kung aling kombinasyon ang OP, kung aling evolution path ang humahantong sa hindi mapipigilang build. Ngayon, ginagawa na niya iyon mula araw isa.
Ang mga taong nakapaligid sa kanya ang ibang survivor na nasa sigawan at takbuhan palang na yugto, nakatingin habang sumusugod siyang fan sa pulutong ng zombie gamit ang kakayahang hindi dapat umiral ng ganito kaaga sa apocalypse. Nakatingin sila habang nililinis niya ang banta na kailangan ng organisadong grupo ng armadong survivor para gawin. Nakatingin habang ginagawa niya itong mag-isa na may malamig na ekspresyong nagmumungkahing hindi pa nga niya pinagbubuti at nagsisimula silang itanong ang parehong tanong na lahat sa Apocalypse ay tinatanong tungkol kay Yang Fan. Sino ba talaga tong tao na to? Pero hindi lakas lang ang sandata ni Yang Fan. Kaalaman din, alam niya kung sino ang pagkakatiwalaan. Mas mahalaga, alam niya kung sino ang hindi dapat pagkatiwalaan. Ang ex-kasintahan niya ay buhay pa sa timeline na ito. Nagpapanggap pa ring maayos sila. Ngumingiti pa rin. Nagpapanggap pa ring may pakialam. At hinahayaan siya ni Yang Fan. Hindi siya agad hinaharap. Hindi siya inilalantad. Nakikipaglaro siya. Ang parehong naib, mapagkakatiwala ang Yang Fan na tandang-tanda ng babae. Habang tahimik na pinapatibay ang power base, sinisigurado ang kaligtasan ng kapatid at pinupwesto ang sarili para hindi mahahawakan kapag dumating ang hindi maiiwasang pagtataksil. Dahil sa isipan ni Yang Fan, hindi tungkol sa paghihiganti para sa paghihiganti ang konfrontasyon. Tungkol sa pag-alis ng banta, sumama ang ex-kasintahan niya sa mga mapanganib na tao sa nakaraang timeline. Mga taong may resources at impluensya sa post-apocalyptic na mundo. Kapag sinunod niya ang parehong landas at pinupustahan ni Yang Fan na susundin niya dahil hindi nagbabago ang tao, ipinapakita lang nila ang sarili sa ilalim ng presyon. Magiging banta siya sa lahat ng ipinagtatayo niya. Kaya nagmamasid siya, naghihintay, hinahayaang isipin ng babae na hawak pa rin nito ang lubid. At kapag nagsimula na siyang kumilos, kapag sinubukan niya ang parehong pagtataksil, sumanib sa parehong malakas na grupo, itapon siyang Fan sa parehong paraan, may matutuklasan siyang nakakatakot. Ang mahina, naib na lalaking plano niyang itapon. 3 hakbang na siyang nauuna. Nawasak na niya ang grupong gusto niyang salihan. Nakuha na niya ang resources na gusto niyang abutin. At nakatayo siya sa harap nito gamit ang kakayahang hindi dapat umiiral, nakatingin sa kanya na may matang walang kahit katiting. Nainit, hindi galit, hindi lungkot, hindi kahit pagkamuhi. Basta wala. Ang kumpleto. Patag na kawalan ng isang taong nakita na ang pagtataksil mo minsan at nagdesisyong hindi ka nakarapat dapat pagalitan sa pangalawang pagkakataon. Mas malala iyon sa galit at alam niya iyon. Ang mga salita ni Yang Fan mula sa orihinal na kwento ay nagbubuod sa kanyang buong filosofiya sa isang line, ang pinakamalakas lamang ang karapat dapat mabuhay at ako ang pinakamalakas. Hindi iyon kayabangan, pangako iyon. Sa nakaraang buhay niya, natutuhan niyang walang pakialam ang Apocalypse sa mabuting intensyon. Walang pakialam sa katarungan. Walang pakialam sa karapat-dapat mabuhay. Ang malakas ay nabubuhay. Ang mahina, hindi. At ang naive, ang nagtitiwala sa maling tao, nag-aalangan kapag dapat kumilos. Nagpapakita ng awa sa hindi magpapakita pabalik. Sila ang unang namamatay. Hindi na muling magiging naive si Yang Fan. Hindi na muling magiging mahina. At hindi nahahayaang kunin pa sa kanya ng zombie, halimaw o tao ang anuman kailanman. Pumupulso ang singsing sa daliri niya. Dumadaloy ang kapangyarihan sa kanya at ang Apocalypse na pumatay sa kanya sa unang buhay. Sa pagkakataong ito, tirahan niya ito sa pangangaso. At simula pa lang iyon, ilang araw pa lang ang regression ni Yang Fan pero nasa antas na siyang hindi maabot ng karamihan ng survivor sa loob ng mga buwan. Pero lumalala ang Apocalypse. Umiiba ang mga zombie, tumitindi ang mga halimaw at ang mga paksyon ng tao
ang mga guild warlord, makapangyarihang awakened na nakikita ang katapusan ng mundo bilang oportunidad. Nagsisimula nang mapansing may nag-iipon ng kapangyarihan ng sobrang bilis. Hindi ang tanong kung mabubuhay siyang fan. Napatunayan na niyang hindi siya basta-basta mapapatay. Ang tunay na tanong, ano ang mangyayari kapag nagdesisyon ang pinakamalakas na apocalypse player sa kasaysayan na hindi sapat ang pag-survive at nagsimulang magtayo ng imperyo? Kung gusto mong makita siyang fan harapin ang unang pangunahing paksyon na susubok ibagsak siya, mag-subscribe ka na ngayon dahil magiging brutal ang part 2. Mag-subscribe para sa mas marami pang Savage Apocalypse recaps. End of script. VO1. Estimated read time 20 minutes at narration pace. Word count .4,000 Madete.